health and in Recording in economy. progress. The engineering is the ability to absorb, thrive, and then recover. The faster you're able to recover, the more resilient. Sa Pilipino, ito ay katibayan at katatagan sa mahirap na sitwasyon at ang kakayahang bumangon muli. Yung ecological naman, the ability to adapt. Yung evolutionary resilience, vale, to really innovate and be creative. Resilience is really being able to spring back from adversity, but it should have learning, and therefore it strengthens you to be more resilient than before the adversity came to you. Before COVID-19, the Philippines was already on to SMT-based measures to improve its resilience capacity. With COVID, the country was awakened to the need for resilience of our economic, health, and educational status as well. The country as a whole is, I think, not so resilient because while we have the capabilities, the opportunities, and the resources to cope with COVID-19, the whole body is suffering because the leadership and management is not working so well. When it comes to individual resilience, those who have more resources, capabilities, and opportunities will be more resilient than those who are not. A lot of the problems really may be interconnected, vale. You have to look at it from a holistic point of view. It encompasses more than natural sciences or physical problem, vale, but also it gets into the ecological, biological, as well as social pa nga. Among issues and problems we have are poverty, ecosystem destruction, climate change, and variability. Much of our attention is placed only after the disasters happen. What we should do really is to take early action years before the hazard strikes, and we should put our attention and our resources into that type of planning. We need SMT-based transdisciplinary and inclusive approach to coping with possible hazards. The fragmentation of society needs to be resolved for resilience. Communication is very, very important, and we should communicate to the people using not just scientific communication means, but through arts, music, understand the mindset of the Filipino people so we can communicate better. Well, the way to move forward is interoperability. So we have to do a lot of work as a person, as a community, and as an institution to really have resilience as one of the values of the Filipinos. Yung tunay na resilience na towards improvement. Building resilience requires sustainability science inspired by transdisciplinary approach. To be sustainable, you have to be resilient. To be resilient, you have to be sustainable. Go natural, go with nature's flow. Non-structural or natural interventions, as well as good planning, is the most sustainable. Finally, we need to harness and strengthen the Filipino spirit of bayanihan.
Pasensya na po, hindi pala naka-on ang aking speaker at ang aking camera. Anyways, magandang hapon po sa ating lahat at managot na pagbati po mula sa Future Earth Philippines. At muli niyo kaming samahan sa hapon na ito sa isa't kalahating oras ng palitan ng kaalaman na tiyak na kapupulutan ng aral at karunungan. Sa ika-150th episode po ng The Filipino SDG Action Hour, pag-uusapan po natin ang topic na pinamagatang The Green Carbon Capture, Moving from Theories and Practice of Stove Design to Responding to Challenging Socio-Ecological Context. At ang ating pong panauhin sa araw na ito ay isang eksperto sa teknolohiya at development worker na may master's degree mula sa Wageningen University sa Netherlands. Kilala siya sa kanyang dedikasyon sa sustainable agriculture at renewable energy sa pamamagitan ng kanyang mga organisasyong POMCAT at Bahay Teknik. Ang kanyang pinakatampok na tagumpay ay ang pagkilala sa kanya bilang sa 10 Outstanding Citizens of Camarines Norte at ang pagkapanalo sa World Bank Development Innovation Marketplace dahil sa kanyang mga proyektong nakatutok sa kalikasan. Sa loob ng mahigit 3 dekada, nagsilbi siyang consultant, professor at voluntaryo na nagsusulong ng mga praktikal na solusyon para sa komunidad ng ating bansa. So ngayong hapon po, wag na po natin patagalin. Let's all welcome Mr. Joshua Ginto. Sir Joshua, welcome po sa video. Magandang hapon po. Welcome. Salamat po sa pagkakataon at pagbati po sa lahat ng inyong mga tagapakinig at tagapanood. Good afternoon po. Yes sir, pwede na po tayo mag-share ng ating screen ng ating pong presentation. Share. Sige po. Sa ating pong mga audiences, paki-thumbs up naman po, kaya paki-heart react kung nakikita po ang screen ni Sir Joshua. Hello. Ayan po, nakikita po. Salamat. Sige po, ang akin pong presentation ngayon, The Green Carbon Capture, Moving from Theories to Practice of Stove Design to Responding to Challenging Socio-Ecological Context. Napapanahon po ito ngayon at makikita nyo po sa aking presentation na marami pong pinaghalawan ng mga karanasan at kung paano tayo makakatugon sa napakaraming patong-patong na mga hamon sa ating kabuhayan. Ang green carbon po ay bago sa aking mga teasers muna, kung ano ang inyong pong makikita sa susunod na mga less than an hour ito. Ito po yung mga stoves na dinevelop ko over the past years. Tulad nito, meron akong nag-i-sculpt ako ng clay na naging isang sculpture, ayan na, at naging stove na siya. Meron din akong mga panibagong mga designs, patong-patong ng mga bricks, hanggang sa mga panibagong stove models na naman. At ayan na. At sa larangan naman po ng ovens, brick ovens, marami po akong innovations na nagawa. Tulad nito, yung tinatawag kong armadillo mula sa mga clay namin. Ayan, hanggang sa makaluto na kami ng pizza. Ayan. Ang akin pong full-time ako ngayon dito sa Bahay Teknik. Ang Bahay Teknik po ay isang social enterprise na dito kami nagke-create ng mga practical solutions sa household problems ng waste, food, clean water, shelter, pati ng mga kabuhayan. Nasimulan po ito nung year 2000, isang concept nung year 2000. Pero 10 years after, saka lang namin naparehistro sa munisipyo noong 2020. At sa ngayon ay nasa panibagong transition period na naman siya. Kumbaga, kailangan namin pumihit dahil nagbago na ang mga panahon.
So, nandyan pa rin po ang bahay technique pero magiging na siyang isang training and learning station. Panibagong pihit. Green carbon po ay ito yung concept na pinagtuunan ko ng focus sapagkat sa aking na-realize ay ano siya, domestic issue siya ang green carbon at kaya nating tugunan. Doable siya sa household level. Dito po sa slide na ito, makikita nyo ang iba't ibang types ng carbon na pinakikita. Merong black, brown, blue, green, red, gray carbon. Itong green carbon po ay ito yung mga naka-stack sa ating mga punong kahoy sa gubat. At kapag ito ay naging fuel na, tinatawag siyang brown carbon. At pagka siya ay nasunog, either siya ay nagiging gray or itim, gray or black carbon, katulad ng mga na dumidikit sa ating mga kaldero o lumilipad sa himpapawid. Pero ang pinakamahalagang challenge ay paano ito maibalik muli bilang isang green carbon, pabalik sa ating ecosystem. Napakahalaga po at napapanahon itong pag-usapan sapagkat bilang pakikiisa sa Sustainable Development Goals sa isang global campaign na ito ay maaari tayo makapag-contribute para sa clean, affordable and clean energy, makapagtulong sa magkaroon tayo ng pagkain, magkaroon tayo ng malinis na tubig, magkaroon tayo ng maayos na kalusugan, at magkaroon tayo ng pagkakapantay-pantay, reduced inequalities. So marami po siyang pwedeng contribution itong sa larangan pa lamang ng mga stoves and fuels. Ang akin pong expertise ay nagmula sa at malaki aking pasasalamat sa Ford Foundation sa International Fellowships Program, sa institution nila Ma'am Dada, ni Ma'am Luisa, at saka sa Wageningen University sa Netherlands sapagkat dyan po ako nag-aral ng 2 taon sa ilalim ng Development and Rural Innovation. At ito pong aking thesis, itong The Realistic Evaluation of Stove Design Process. Ito po yung pumihit sa aking career upang ako ay makarating sa aking narating sa ngayon. Sapagkat dito po natutunan ko sa aking master's program yung mga konsepto at disiplin ng social inclusion, local knowledge, itong design by evolution, itong context mechanism and outcomes. At dito ko po ginamit sa larangan ng mga pugon, ng stoves, yung design by evolution. Nasa kanang bahagi po nito, itong nakikita nyong figure, yung design by evolution, sinasabi dito na ang isang technology or stove ay hayaan natin na siya ay mag-flourish at lumaganap sa pamamagitan ng pakikilahok, inclusion ng iba't ibang actors, social actors, gaya ng mga artisans, ng environmentalists, ng households, ng mga cook, mga magluluto, upang nang sa ganun ang teknolohiya ay yumabong siya at lumaganap. Parang isang diverse na kalikasan, kung may biodiversity sa kalikasan, mayroon ding diversity of knowledge and technology kung ito ay hahayaan nating bukas at inclusive. Yan. Makikita nyo po sa mga susunod na minuto ang pagpapalalim nito. Ito po ang aming naging school. Dito ako nag-eskwela. At ayan, marami kong kaibigan. Pasensya na, wala akong masyadong picture nung ako'y nasa loob ng classroom. Mas maraming camera pag ako'y nasa labas. Kaya marami ako doon mga kaibigan. At syempre itong mama na ito, si Jobel, yung aking naging best friend na IFP scholar din. Siya ang aking laging katugtugan. Ang aking mga classmates ay mga mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Africa, sa Mexico, sa Europe, sa US at iba pa. Asia. Isang tampok dun po ang aming pag-aaral sa Croatia after ng isang madugong war ng digmaan sa former Yugoslavia. Doon po kami
gumawa ng isang pag-aaral sa kanilang post-war reconstruction. Yung mga pictures po na yun ay larawan ng kanilang giyera. Itong nasa kanan ay isang signage na nagsasabing bawal tumawid sapagkat meron dyan mga landmines na hindi pa natatanggal. Ang mga survivors ng war, isang lola at isang bata na aming mga na-interview. Balik po tayo sa green carbon. Ang napakahalaga po nitong pag-usapan sapagkat ang kinakaharap natin ay yung deforestation, mayroong patuloy ang charcoal poaching at yung abusive trading complex ng mga gatong ng charcoal. At samantala, meron tayong local knowledge na magagamit sa iba't ibang specific context o mga kalagayan sa lipunan. Ito pong isang excerpt dun sa aking thesis ay isang kwento ng aking interview sa isang charcoal producer sa bundok ng Santa Elena sa Barangay Bulala. At na-interview ko po siya, kanyang ikinuwento itong mga nasa larawan, mga picture ng dirigkalin. Alam niyo po, ang dirigkalin ay isa sa yaman natin, yung napagkatigas-tigas na kahoy na ginagamit noon sa plangka ng release ng tren. Napakatigas niya na hindi kayang pukpukan ng pako. Ang kwento doon sa kanila, ito hindi pwedeng ibaba bilang troso, kaya inuuling na lang nila. Yan po ang mga pictures. Dirigkalin, inuuling. At kung sila ay nakakasira ng kalikasan, sila rin ay biktima ng abusive ng trading practices mula dun sa consolidators ng uling, binabayaran silang napakamura at ang uling na ito ay nakakarating all the way sa Balintawak. Nasusog po namin yan sa pamamagitan ng research na trace namin na yung palang pagkagagandang kahoy natin dito sa Bicol, dito sa Camarines Norte ay maaaring nandyan sa Metro Manila at nasusog namin. Meron palang buyers din dyan sa Balintawak market. Kung kaya't isa po sa outcome ng aking thesis ay itong pag-create ng fusion ng iba't ibang knowledge mula sa mga artisans, ng mga farmers hanggang sa mga scientists at experts. Gumawa po ako ng modelo ng pugon, ng clay, stove, and oven. Yari, gamit ang mga local na materyales gaya ng bahay ng anay, tapos ay coco fiber, rice husk, mga bricks na pinagpatong-patong, tinapal-tapal hanggang sa nabuo po ang isang modelo ng stove representing napakaraming context and knowledge systems at nabuo ang isang panibagong artifact, isang teknolohiya. Pansinin niyo po itong metal na box na ito. Ito po ay nakuha kong technology mula kay Professor Alexis Belonio, Engineer Alexis Belonio. At meron po siyang laman na tubig. Pag ipinasok dun sa loob ng fire chamber, magpuproduce ng steam at yung steam hahalo sa apoy at nakakapagdagdag ng lakas ng apoy. Kaya tubig na nakakapagpalakas ng apoy, steam power. Yan, at nakasama po siya sa aking ginawang stove na prototype model. At ito po ang present ko, ito ang conclusion ng aking thesis sa master program. Sa loob ng bawat bahay ay mayroong tatlong major household activity clusters. Ito yung waste management, cooking at gardening. Dito sa tatlong ito, dito natin makikita yung pag-produce at transformation ng mga carbon mula sa paligid hanggang sa kung paano ito naibabalik, nagagamit at kung paano ito naibabalik sa ating paligid, sa kalikasan. Ang karaniwan nating practice ay mula sa gubat,
ang kahoy ay puputulin, gagawing uling, ibabiyahe, ibebenta, susunugin upang makapagluto, at ito na ang resulta, yung global warming. Bagamat maliliit lang ang contribution ng maliliit na household sa global emissions ng carbon, ay dahil sa napakarami, millions ang nagpa-practice nito, ay malaki ang kanyang kinalaman sa climate change. Ang amin pong sinusulong ay mula sa farms and gardens. Tayo ay magkaroon ng fuel ng gatong, sapagkat through natural cycles, ang mga punong kahoy ay natural na humihigop ng carbon dioxide mula sa himpapawid, at ini-stack ito bilang carbon, bilang fuel sa kanyang katawan. Maaari natin itong gamitin sa pagluluto. At magsulong tayo ng mga charcoal making stoves. Ito yung mga stoves na gumagawa ng uling. Unang sa gayon, yung uling na yun ay hindi natin hayaan na lumipad sa himpapawid, at sa halip ay ibalik yan sa lupa upang magamit ulit ng ating farms and gardens. So isa siyang cycle ng transformation and transport ng carbon in a green carbon cycle. Kaya po naging green carbon capture ang ating tawag. Yan. Pakita ko po ang aking pugon na ginawa tulad nito. Ito ng video. Nakikita niyo po ba ang video? Ito na yung baga na nanggaling doon sa stove, sa pugon. Makatapos pagluto, napakasimple lang pong practice. Ihulog lang kaagad sa tubig. Itong maliit na practice na ito ay ito ang susi, ito ang key practice upang nang sagon maibalik natin sa cycle ang uling. Ihulog sa tubig, water quench, at makukuha natin ng buo pa yung uling. Yan. Oops. Tapos oops. Dali po. Paano na ito? Ay. Hello? Sige lang po sir, hanapin po ulit natin yung part na yon na meron pong hyperlink. Hyperlink, ayan. Yung slide mo yan, ayan. Yan po. Tapos pindutin nyo uli yung sir, yung ito pala. sa English. Opo, yan po. Yan. Tapos i-click po natin ulit. Yan po. Ayun. Sige po, loading na. uling. Sir, wala po lumalabas na video. Pero po ba kayo nakikitang video? Pindutin mo lang yata yung yung next slide arrow key, down arrow key. Next slide, pindutin mo na lang yung arrow key mo, Jeff. Slide. Yung down arrow key sa laptop mo para mapunta ka. Iyan ba yung slide na ipin-represent mo or the next?
Ay, Okay, that's it. di ko makita. O sige po sir, haba po tayo nagpe-play po ang ating video. Ano po ba ang nilalaman po ng video na yan? Ah, May video ba? Parang wala naman. Wala, I think Ma'am Dada may problema po ata sa video playing. Ayan po. Ano, Yan sir, Jed, hindi. ayan Ayan, po, ayan ayan. po. Play na po. Sir, let's start po sa una po. Umpisan po natin doon sa pinaka-umpisa ng video po. hello? Nakikita po ba yung yung Oo, ano? pero yes, pero ibalik mo sa pinakauna kasi Ay, nasa pilit ko. kalag. Opo, Sige, ayan po. ibalik ko po. Ayan. Yan. May audio ba yan dapat? May audio ba yan, Jed? Po, May audio ba dapat yung video? O wala? ano yun, ma'am? Meron ba siyang sound? Meron. Wala bang sound sa inyo? Okay lang On po my sir, sige lang, i-play nyo lang po sir. Oo. Medyo meron Siguro po ikwento mo mahina na lang lang, po. Jed, kung what the video is all about. Sige. Kinikwento po dito sa video na-discover sa Central Amazon Forest na mayroong soil na tawag nila terra preta na galing sa pagkat naging practice ng mga indigenous people ay haluin lang sila ng charcoal sa soil, kaya nagiging very productive yung kanilang forest sa process ng tulad ng pyrolysis in the absence of oxygen, sapagkat nalalak up po sa soil na mayroong ng charcoal yung soil and water and nutrients. Ayan. Sige, pause ko na po. Ano naman sunod dito? Balik na po ako sa video. Ay, sa slide. Sa slide, balik ka na doon. Slide. Ayan. Aha. So, balik po tayo dito sa slide. Itong pinag-usapan po natin ay ang technology ng stoves ay kinikilala na mayroong iba't ibang social context ang bawat technology. For this discussion ay akin pong na-identify ang iba't ibang context tulad ng urban households. Sa urban ay limited ang supply ng fuel, ang space ay congested, pero marami siyang materials na natitipon gaya ng waste paper, mga cardboards, at iba pa. Sa palengke marami ring mga
coco shells at iba pa. Pero ang mga households ay maliliit ang space kaya sensitive ang mga urban households sa ano yan sa usok at saka yung waste mga at pagkatapos ay mas intense rin ang demand sa urban communities. Ang demand ng fuel ay mas mataas. Sa coastal communities, ang challenge naman po dito ay bagamat marami silang space, limited naman yung kanilang biomass materials. At isa sa mga kaagad na napipinsala dito ay yung mga mangrove forests. Pagdating sa farming and forest households ay malawak, marami silang biomass materials kaya hindi sila ganoon ka restricted sa kanilang mga options. Pagdating sa disaster emergency response ay ito, mabilisan ang pagkilos. Kailangan merong prepositioned na mga stoves and fuels. And at the same time, mataas ang volume ng pagkain na niluluto sa kitchen, congested na, marami ang kailangang pakainin, thousands by the day. Ibig sabihin rin ay maraming kitchen waste na napoproduce, mataas rin ang demand for fuel, at mabilis rin ang movement, very intense ang lahat ng bagay. Sa restaurants and pizza parlors ay mas ano sila sensitive sa dapat maayos, malinis, makinis ang mga ano yan, mga gamit at presentable kaya yun ang kanilang sensitivity. Ngayon nakarating na rin po ako sa larangan ng water scarcity at na meron po ang stoves ay makikita natin na may malaking papel, malaking role para makarespond sa larangan ng tubig. Gayon din sa power, sa electricity, at ngayon na mayroong raging war sa Middle East between Israel, US, and Iran, ay meron tayong maaring gawin dito sa pabalik-balik ng mga war for oil. Marami tayong options for fuel tulad ng wood sticks. Dito sa Bicol, marami po tayong pili shells, coco shells, at itong briquettes naman, ito sa technologies po na tinuunan namin din ay pwedeng gawin mula sa papel, paper, sawdust, maging water hyacinth, rice straw, leaves and grasses, charcoal fines, at maging itong briquettes. Pwede pong gumawa ng mga briquettes para sa pagluluto. Sana ito. Play ko po itong quick video clip noong isa sa mga ayan. Nakikita nyo po? Hindi ko makita sa screen ko. Alis ka muna Sir. dun sa slide mo, tapos tingnan mo sa baba yung, ayan, okay. Ayan, yan na yan. Okay. One. Ayan. O ito po ang briquette. Gawa sa waste paper and sawdust. Yung pinapakita mo ba dyan is a briquette maker? Shin? Ano po siya? Stove na siya. Itong R2 dito na stove. Ang sinulong ko ay yung briquette na. Yung fuel na siya. Ayan. Ito ba yung pangalan ng soil na binanggit mo kanina? Terra Preta. Black soil, ibig sabihin. O, yan na po. Yung aking share. Balik ako sa slide. Ayan. Sige po. Now, moving on. Ayan, ito po yung isa sa simpleng briquette mold na ginawa ko noon. Pinakikita kung kayang i-operate ng mga bata. Parang laruan lang nila. Mula sa sawdust, waste paper, leaves,
at iba't ibang timpla na pwedeng gawin lalo na sa urban households sa maraming materials. Yun. At isa sa mga training events po na nilunsad namin December 2024 itong paggawa ng briquettes para gumawa ng fuel at pwede ring maging seedlings, taniman ng mga halaman para mag-raise ng mga seedlings sa nursery. And then, siyempre ibibida ko rin po yung ayan. Solar cooker ginawa po sa ano yan, upcycled na mga satellite dish, mga tinabas na ano yan, salamin, glass mirrors, tapos ayan na, kakaluto na. Lalo ngayon, summer. Okay. Rocket stove design principles, galing po ito sa isa Aprovecho Research Center. Doon ako po natuto ng maraming stove design principles, pero nagsimula siya sa basic principles ng rocket stove design. At mula doon ay natuto po akong gumawa ng mga hybrids at kasabay ng mga feedback ng aking mga clients. Ito, naglist po ako dito ng 7 ano yan, mechanisms, design features na hinahanap sa akin ng mga clients ko lagi. Una ay dapat ang stove kanila ay multi-fuel, hindi lang isang fuel ang pwedeng gamitin. Dapat malinis, hindi mausok, malakas ang power, mura, low cost, portable, pwedeng ilipat-lipat, modular, pwedeng dagdagan, ikabit, at higit panghuli sa list ng kanilang priorities ay itong harvesting char, yung nakakagawa ng uling. Hindi pa masyadong ano yan, kilala yung ganun. Gayon pa man, aking pong sinulong, kaya nakarating ako dito sa aking stove model na rocket stove gasifier hybrid. Ito na pong patong-patong ang tawag ko. Patong-patong stove carbonizer. And then moving on sa ano pa ulit, teka. Ang tawag ko ito ay wood gasol. So upcycled po yung LPG, stove top burner. Ayan, nakita nyo po ang apoy ng gasifier. Galing na po siya sa, instead na LPG ang gatong ay itong pili shells na tinatransforms through gasification. Nakukuha yung usok noong pili shells na solid fuel, yun na po ang idadrive doon sa burner na merong burner diyan, blower para makaproduce ng flame. Yan, malakas na flame. Ang nakakatuwa na po dahil between orange, yellow, and blue flame na yung nakukuha ko dito sa aking prototype. Depende pala dapat pala yung fuel ay tuyong-tuyo. Ano yan, bone dry ang fuel para napakababa ng kanyang moisture. Yan. Oops, share. Sorry. Yan.
More stove models, Taal rocket stove, inspired po sa experience ko nung sa Taal volcano eruption, nag-volunteer po ako doon. And the brick-in stove, isang adaptation mula sa Aprovecho Institute na in-stove nila, this time made of bricks. Napaka-powerful po nito para sa mga ano yan, lalo sa mga restaurants na nagpapalambot ng kanilang mga lutuin at napaka-efficient ng kanyang fuel consumption. Isa sa mga pinaka-refined na model ko pong nagawa in stove. Ayan na, nakita nyo po yung wood gasol. And then, moving on for, ayan, aspirational stoves for novelty and prestige. Hanggang sa pwede pong gumawa ng artworks, sculpted clay stoves. Merong duwende, merong truck, at iba pa. And then, marami pa. Pagdating naman sa mga ovens, ayan, may sari-saring oven po akong na-produce. Ito ay isang workshop na ginawa po namin sa Nueva Ecija, sa Batangas, yung termite clay, bahay ng anay, tinapak-tapakan, hinaluan ng fiber, ano yan, carbonized risal at iba pa, pinorma siya ng dome, at pagkaraan ng ilang curing period ay nakakaluto na ng pizza dun sa earth oven. Ito po yung mas sophisticated na dome oven pa rin na bricks. Yan, para sa ilang mga kliyente. And then another model pa ulit ng pizza hex oven naman, yung mas maliit na isahan ang salang na Technoloops. Sa isang technology po na ito, ang aming na-realize sa tagal ng aming engagement sa technology ay ang stove pala ay pwede siyang mag-involve sa iba't ibang loops ng technology. Ibig ko pong sabihin ay pwede siyang i-convert o idagdag bilang isang component para makagawa ng dehydrator. Ayan, tulad nito mga thesis students, tinetesting po yung dehydrator na ginawa namin sa fruits and vegetables. Yan, may stove sa ilalim. Pwede siyang component para makagawa ng garden sapagkat po yung biochar na nakukuha sa stove ay pwedeng haluan ng compost para sa mga container gardens. Another loop ay itong generator. So stove pa rin, i-produce ang steam dito sa boiler, and then yung steam ay idadrive itong ano yan, generator para sa kuryente. Yan. So fuel, stove, steam, turbine, and then kuryente. Yan po. Finally, finally, para sa Technoloop, ikaapat at mahalagang loop na recent discovery ko, innovation ko pong nabuo ay itong Tapayan biochar water filter. So yung biochar na nakuha doon sa stove na harvest, ginawa ko pong water filter, and combined with Tapayan, traditional na Tapayan, ayan na. Ang nakakatawa po nito, kahapon ko lang ito tinest. Ayan na, 30.3 degrees ang outside temperature and 25 degrees ang tubig sa loob. Ay, sorry. 25 degrees ang nakuhang temperature noong tubig. So a difference of 5.3 degrees centigrade. Lumalabig siya ng kusa. And then ang water filter naman po, component nito, yung biochar,
Sa isang research nung aking daughter, si Mirasol Ginto, ay nakita nila na kaya niyang magtanggal ng 99.913% ng pesticide contaminant na malatayon dun sa kanilang research, which is higher than the WHO standard na 98%. Yan. So, kaya nakaapat na pong technology loops mula dito sa stove. Ikaapat na yaang water filter. Community engagements, marami kaming ka-collaborate ng mga community organizations, may NGOs gaya ng Food for the Hungry, mga schools gaya ng Vincent's Pilot High School, mga barangay LGUs tulad dito sa Daet, sa San Isidro, sa Bagaspas, sa Barangay Sabang, sa Vincent's. At nadala ko rin po ang stove sa emergency kitchen during sa Taal volcano eruption, and then gayon din sa Yolanda, yung post Yolanda megastorm, hanggang sa Samar, hanggang sa Bulacan, sa mga project areas ng Save the Children ng mga binabaha. Yan. Ito po yung mga picture ng dagsa ng fuel sa Bagasbas Beach ng Daet. Napakaraming fuel, pagkarami-raming kahoy na tambak. At may project po kaming binubuo together with the Menro ng Daet. Yan, mga barangay people na volunteers tagalinis ng beach, at tinanggap po nila yung mga stove na donation po through the sponsorship ng isang kaibigan natin. Ito naman ay ang water hyacinth sa Daet River na may panahon na pagkakapal-kapal, bumabara na siya sa ilog. At napakarami pong water hyacinth na nakukuha diyan. At kailangan linisin parati, bumabara na sa ilog, at marami pong volunteers at napapagod na sila. Sa dami ng water hyacinth, kailangan tanggalin lagi. Pero ito po pala ay pagkaraan ng ilang semana, mga 2 weeks, natutuyo na yung water hyacinth, ganyan na siya kaunti. 5% na lang ng volume, pwede nang gawin siyang briquettes, either pang luto or pang gatong. Ang realization po namin sa aming engagement sa emergency kitchens ay kailangan ang isang emergency kitchen ay parating may stock ng fuel at merong char making stoves. Meron ding solar dryer para parating tuyo ang gatong at naka-preposition. Kailangan ng rainwater harvesting para hindi mag-igib yung mga tao o bumili ng refilled water. At magagamit ang charcoal galing sa stove para sa water filtration and purification. At magagamit rin combined sa kitchen waste sa mga pagluluto nila sa kitchen, plus yung biochar, makakagawa po ng compost at makakagawa ng garden. Ito'y partly, hindi ko pa tapos na makumpleto yung isang buong system sa evacuation center. Halfway through pa lang po ako. Kaya I hope someday ay mabuo ko itong model na ito ng kompletong components sa isang emergency response. Tulad po nito sa amin dito sa Bicol, parating may nag-evacuate ng mula sa mga island communities. Nagiging evacuation center ang isang high school, ang Vincent's Pilot High School. Pero nadala ko po din yung isang modelo namin ng karinderya rocket stove, at tuwan-tuwa nga sila at walang sawa ang kanilang pagluluto. Ayan. Nakaluto na ng pansit. Share. Tapos at
nangyari? Naghang. Dali po, naghang ang aking computer. Sige lang po, sir. Ayan. Ano nangyari dito? Sandali po. Mark, baka habang nakahang yung computer niya, pwede nang mag-entertain ng mga, parang may mga questions na akong nakikita sa chat box eh. Anyways po, bago po tayo pumunta sa mga katanungan, i-remind ko lang po ang ating mga viewers na ready na po ang ating link para po sa inyo pong e-certificate. So para po sa mga nagre-require po, kailangan po ng certificate for this webinar, just kindly fill it up and we will try our best to send it within the week. Ayan na po, magpe-play Ayan na na po po. ang video. Isa sa Lagay mo mga yung muli. fulfilling moments sa development work ay yung baga pong makita yung marating yung end goal noong technology. At sa ganitong context ng emergency response ay ayan na, kakain na yung mga bata. Sir Jed, ano ba yan? Pansit ba ito po ba yan? Oo, pansit bato. Ay, naku Sarap. po. Sarap Kaka po yan. Oo. Nakakatingin lang po ako Sarap. rin pag ako'y napunta ng Bato, oh. Sorsogon. Oo, Iyan. sa bato. Ayan. Aha. So ayan. So nakarating din po ako sa Tacloban pagkatapos ng bagyong Yolanda. Kita nyo naman ang mga barkong yan na sumalampak sa gilid ng highway. Bumangga sa kabahayan yung barko. Ayan. Kuwan lang po yan, Ma'am Dada. Lakasan ng loob. Wala mang nag-uutos sa akin pero gusto ko talagang pumunta. Kaya ayan. Nakisali ako dun sa emergency response nila sa May evacuation. dala rin stove yan. Meron po. Meron din akong dalang stove. Pero sinakay namin dun sa cargo yung C-130. Yung lahat ng aking mga gamit. Yan, yung aming emergency kitchen. Tapos ito po yung ibig kong sabihin na pagdating ko dun sa evacuation center, pagkarami-rami ng tambak na mga basurang kusina, yung gulay, bitukan ng isda, alimango, hipon, nilalangaw na at inuud na. Kasi everyday 2,000 meals ang kanilang pinay-prepare. Kaya kailangan agad mabilisan ang pag-action. Kaya nag-ipon po kami ng sawdust galing sa mga coco lumber. Ayan, gumawa kami agad ng compost. Habang sige pa rin ang pagluluto. At napakaraming debris ng mga kahoy na nagtumbahan. So itong debris na ito hindi basura, yan ay resource. Lalo sa isang emergency kitchen. At katulong po ang mga bata. Ang magandang realization po dito, Ma'am Dada, yung ang sa isang emergency situation pala, kailangan nating itawid sila from being a victim to becoming a survivor. At ang key element doon ay bigyan sila ng maliliit na task para makatikim sila ng maliliit na success. At yun na magtatawid sa kanila para mahanap nila yung kanilang inner strength from dependency, being a victim, to becoming a participant as a survivor. Kaya nakakatuwang makita itong mga bata. O yan, masaya na yung mga bata. Kahit baga tagahakot lang ng gatong. Happy na sila. Gatong pala naman ng mga balde. Oo, gatong. Pinagputol-putol po namin. So, mga bata, ayan, tumulong sila pagbuo ng solar cooker, solar dryer. Nadala-dala ko rin po lahat ng piyesang iyan. Hanggang sa nabuo namin ang solar dryer. At ito na yung aming stove na ginawa. Isang experimental model ulit na makakaproduce na siya ng charcoal. Yan. Ngayon po, nag-shift kami sa Bahay Technique from being a business entity to becoming a research and learning station.
Kaya ang parati ko na pong bisita dito sa aking workshop ay mga estudyante, mga senior high school na nagre-research. Meron din mga college students gumagawa ng thesis. Ito na po ang aming bagong focus. Kasi marami na rin akong naipon na ano, mga materials. Kaya at hindi ko naman na rin kayang mag-manufacture ng malakyan, mass production, hindi ko po yun kaya. So ito po ang kaya ko, research and learning station. Ways forward ay itong mga stoves ay kailangan po pa rin po ng emissions tests. Ito namang tubig, itong nakita niyong water filter ay water tests pa. Kailangan ko pong ipagpatuloy ang pag-secure ng patents dito sa aking mga technologies. Plus, siyempre, may magbibigay po ako ng preferential access dun sa magiging mga cooperators and collaborators kung magkakaroon kami ng manufacturing and franchise contracts. Preferably mga community-based organizations tulad ng cooperatives. And finally, ako po'y nangangarap na magkaroon ng countrywide movement, isang network ng mga green carbon capture activists. Ayan po, isa sa mga paborito kong picture. Kung kilala niyo po si Alex Baluyot, isa kong kaibigan. Pumanaw lang siya last month, isang Batikan na photojournalist. Siya po ang kumuha niyang picture na yan. Yung aking paboritong R2D2 na stove. Yan. Yan po ang biochar, isang elemento na siyang magpapanumbalik ng ating green carbon mula sa kagubatan, sa garden, sa ating kusina at pabalik sa ating garden. Yan. Dito na lang po natatapos ang aking presentation at salamat sa inyong oras. Nakahanda na po ako sa ating discussion. Maraming salamat po, Sir Jed, sa inyo pong napakagandang presentation. Ito po ay naibalik niya po yung aking experience at yung aking pong mga memories back in college. Yung dinidiscuss po ng aking professor sa agronomy ang teknolohiya ng biochar. Yan, oo. Yes, sir. So, sir, anyways, we're going to open right now ang ating floor sa ating pong mga panelists and ating pong mga attendees na meron pong mga katanungan, mungkahi, at mga gustong malaman sa ating pong speaker. I think mag-umpisa po ako dito sa question po ng ating anonymous attendee. Sir, your innovation is very inspiring. If this technology is commercialized for household or enterprise use, how does the design address emissions such as particulate matter and carbon monoxide that are typically produced during biomass or biochar combustion? Are there mechanisms integrated into the system to control or lessen the emissions? Magandang tanong po yan. Totoo yan. Isa yan sa hindi ko pa nakukumpleto na component ng aking mga stoves sapagkat dumaan po ako sa napakahirap na search ng isang laboratorio na tatanggap ng aking stoves para i-subject ito sa emissions test. Nakarating ako ng inquiry sa Thailand, sa Indonesia, sa US, sa Europe. Hindi nag-prosper lahat ng aking hinanapan. Finally, halos 15 years ako naghahanap. Even dito sa DNR at saka sa DOST, naghahanap ako ng emissions test. Finally, nakarating po ako sa UP Diliman at muling nagbukas yung aming conversations dito sa Institute of IESM, Environmental Science and ganon. Dito sa UP Diliman po. Finally, ay muling nabuksan yung aming conversations at nakahanda na kami para sa isang series ng stoves, emissions, and water tests na tutulungan po nila ako. Malapit na po, huwag kayong mag-alala at itutuloy namin yan.
Salamat po, Sir Jed. Ito naman po, Sir, question. Medyo hindi po to related dito po sa carbon carbon topic po natin. Pero curious po ako, Sir, kasi nakita ko na kayo po ay may talent at kayo po ay fabricator. Sabi nga po Opo. sa mundo po ng mga artisans at mga inventor. Sir, dalhin niyo nga po ako sa inyong kabataan, Sir. Saan po pa nagsimula yan, yung inyong mga paghulma-hulma ng clay, pag-welding, sir? Oo, magandang tanong 'yan. Alam mo nga, nai-compare ko yung sarili ko sa mga kabataan ngayon. Ang malaking pagkakaiba pala ay sapagkat nung aking kabataan, 1965 po ako ipinanganak, ay masiglang-masigla ang paglalaro sa labas, outdoor activities. Umaakyat kami sa punong kahoy, lumalangoy kami sa ilog, namimingwit kami sa sapa, naglalangoy kami, namamangka kami, nagsasagwan. So, parang ako yung si Huckleberry Finn baga, dun sa novel ni Mark Twain, na malikot kami sa outdoor. Sinasaway na nga lang kami ng aming mga gulang at madilim na nga, umuwi na, dadating na yung mga, ayan, ang aswang, umuwi na kayo. At dadating na. So, ang mga kami noon, ang mga kabataan ay nasa labas ng bahay, nag-i-explore, naglalaro, nagi, na, nagiging curious at nakakaimbento. At yun ang malaking bagay na advantage ng aming generation. Sapagkat dun sa mga interaction na yun, kami ang gumagawa ng sarili naming laruan. Yung Tama gagamba po. na ay sa lagubang gagawin naming tikit 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 tik, parili pa rin, tatalian, tutubi, manghuhuli, mga ganon. Yan ang aming laro. So yung creative part ng bata nung aming panahon ay napakayaman dahil sa environment ng ganoon. At nadala ko po yan hanggang sa ako'y lumaki. Namana ko rin naman sa tatay at tatay ko na mahilig magputingting na Painting. magpanday o Oh. gawa-gawa. Ang tambayan ko po nun ay vulcanizing shop, gawa ng lambanog, pandayan ng itak. Doon ako nagtatambay, tinitingnan ko, paano ba nagagawa yun? Anong nangyayari? Paano yun nabubuo? Yun ang aking curiosity. Kaiba ngayon na ang tambayan ng bata ay Google, Cellphone. cellphone, internet, virtual. Ang aking panahon, ang tambayan namin ay talagang yung aktual na mararamdaman mo ang hampas ng bakal, yung init ng apoy, yung mga ganong bagay. So, mas mayaman. At yan ang sana kung Ah, gusto ko maibalik ngayon Tama po. dito sa akin. Saka Sir Jed, nung panahon pong yun, ako po ay batang 80s, pinanganak po ako noong 82. Ito po yung mga panahon na wala naman pong nabibiling mga laruan. Kung bibili Yan, po kayo ng oo. laruan, ay napakamahal at galing pa po ng Oo, Amerika. So, totoo, totoo. nakokontento po kami noong panahon namin na yung lata, lalagyan ng gulong o Hmm. trak-traka na yun. Oh, di ba? Tapos yung po mga tsinelas, lagyan ng LEC Yan. o bangka na po siya. Oo, di ba? Ang Naku, ang saya. tatatandaan nyo naman ng dalawa kasi Ay, Diyos talaga. ko, si Ma'am Dada. Oh, Opo. marami pang Naku sir, question ako. Ano? napakaganda pong balikan ng mga ganang kwento sir. Kaya ayan po ay actually is inspiring. Kasi nakapansin ko po sir, ang galing niyo pong kumbaga tinkler po ang tawag diyan, yung mahilig pong magkutingting at mag-imbento ng mga MacGyver. bagay-bagay at diyan po talaga nagsisimula ang innovation which is kailangan pong ma-hone sa ating mga kabataan para magkaroon pa po ng Really? mga bagong eksperimento at bagong produkto. So mapunta na po tayo sa question po ni Mr. Mark Musuela Aquino. Sir, how feasible is the commercialization of your product in the Philippines market? What are the average costs for making each unit? Sir, ito interesado ako sir, magkano po ba gumawa Mm. ng brick oven? Naku, pareho tayo ng tanong oven for baking din ang itatanong ko anyway. Marami pong modalities kaming na-develop. Simulan ko dun sa pinaka-expensive, pinakamahal. Yung pong malaking armadillo oven na nakita nyo, ang diameter niya ay 68 centimeters. Aabot po siya ng 110,000 yung buong package. Ngayon naman, papaliit na yan. Merong kaming package na mas maliit, mga 75,000. May mas maliit pa, nasa 20 pababa. Hanggang sa ang pinaka-accessible sa lahat, nagawa po kami ng training package ng construction mismo ng earth oven. Mag-a-attend po kayo sa 2 araw na training workshop.
at magpa-plaster tayo noong mula sa bahay ng anay, termite clay, bubuin natin yung dome, earth dome, clay dome ng earth oven for 2 days. Matututo po kayong gumawa ng inyong sariling oven. Meron po kaming upcoming training sometime in May 2 and 3, dyan po sa isang farm ng kaibigan ko, sa Habilin Farms, sa Tayabas, Quezon. Abangan nyo po at maglalabas kami ng invitation. 2-day workshop, ini-encourage ko po na kayo ay sumali. Ako po mismo ang resource person diyan. Matututo kayo magtimpla, maghanap ng clay, mag-testing, magtimpla, hanggang sa mag-construct, hanggang sa magluto ng inyong mga lechon at pizza. Yan. Wala Yes bang po, sir. online yan? Ito pa kami mga Tayabas. Ma'am Dada, huwag kang mag-alala kasi malapit sa amin ang Tayabas. So pwede tayong mag-meet sa Calamba, punta tayong Tayabas. Oo, yan, oo. So, Sir, kailan po uli yang sa ano po, sa Tayabas po? May 2 and 3. May Ilalabas 2 po and namin 3. i-block nyo na po. Ilalabas namin ang official announcement very soon. Sige, sir. Kasi ako po ay familiar po dyan sa Tayabas at ako may pinupuntahan dyang resort every time na stress. Kaya alam ko po yung lugar na yan. So, I-search sir, nyo ano ko po to? May 2 and 3. 3. Sige po, ano ko po sa calendar. Subaybayan po ang Facebook page ng Habilin Farms. Habilin Farms. So, yung pong ating mga followers po dyan at nakikinig po, kung gusto po nating makapunta doon, pwede po tayong i-mark your calendar. Kita po tayo sa May 1 and 2 sa Tayabas, Quezon po. 2 and 3. 2 and 3 po, sorry po naman. May 2 and 3. Okay. Ayan po. At up ko lang Jed, kasi yung question I think ni Mr. Madeha tama ba? Or Tahada. Oo, ang question niya is yung feasibility ng market, ma-market siya, no? So parang yung binanggit mo kanina medyo mahal. Diba? 100 parang mas mahal pa yung induction cooker, no? Ay, mas mura ang induction cooker. So parang ang sinasabi mo, that's the reason why you're giving trainings, kasi mas dapat gumawa kami ng sarili namin rather than bumili ng mga ginagawa nyo. Yun ba yung ibig mong sabihin doon? Mas ini-encourage ko po yung matuto yung mga tao kaysa sa bumili. Ang constraint ko kasi, ma'am, sa fabrication ngayon ay hindi ko na kaya. Hindi na ako kasing lakas tulad nung dati at wala na ako halos worker na regular. Kaya nag-slow down ako sa manufacturing. Oo. So, sir, parang more option on na po kayo ngayon, transferring technology po sa new generation. Oo, yan. Transfer of technology na lang. Otherwise, kung merong isang investor na gusto niyang makipag-partner sa akin, may technology, tapos sila ang magmamas produce. Posible po yun. Pwede naming pag-usapan. Pero pwedeng bumaba yung cost kung marami or ganun talaga yung cost niya. Pwede naman pong bumaba. Maraming kasi modalities. 100,000, ganun parang. Oo. Mayroong mga 15,000, meron kaming model na single load pa, isa-isa ang load ng pizza sa halagang 15,000. Pero kung naman gawa na lang tayo ng sarili natin. Alam niyo, Sir Jed, meron pa akong naisip kasi matagal ko na po itong napapag-isipan kung paano marirecycle po yung mga coffee beans. Kasi dito po sa lugar namin, sir, ang dami pong coffee shop, mga cafeteria. And then, meron po akong isang tinanong na isang napakalaking sikat na coffee shop po. Sir, sa isang araw po pala, sako-sako ng mga coffee beans ang kanilang tinatapon lang. So, sir, sa palagay niyo po ba, meron po bang potensyal na ito ay magamit bilang fuel sa inyong technology? Pwede po siya maging fuel component ng briquettes o kaya ipepelletize. Aliman sa dalawa. Pero bago po, sayang naman ang nutrient content ng coffee beans kasi pwede siya maging compost. Fertilizer ang alam ko nga nagagawa dyan. Fertilizer. Ngayon po na tulad dito sa amin sa diet ay tigil na ang collection ng nabubulok na basura. Hindi na kinukolekta ng
munisipyo at ng barangay. Household na ang obligadong mag-compost. Kaya ang aking pong isinusulong ay composting at source, composting at individual households. Tapos, ang key component nito ay yung compost premix. Ibig sabihin, yung sapin-sapin composting baga, halimbawa meron kang isang paso, hulog mo yung iyong kitchen waste, papatungan mo nitong coffee grounds o kaya sodas o lupa, patong ng patong ng patong. So sa isang paso, after 1 month, compost na siya. So maiiwan sa bahay yung basurang nabubulok at the same time magiging fertilizer eventually. Napakalaking ginhawa po para sa lahat. Tama po, sir. Tama po. Mapunta naman po tayo ngayon sa question po ni Mr. Tejada, and after po punta po tayo kay Sir Ike. Now that we have Middle East situation, do you think that this stove technology can offer alternatives to LPG and gas-fed cooking? Are this stove technology affordable for our kababayans? Totoo po yan. Talagang magkakahigpitan tayo sa gasolina, LPG. Pagka tumaas ang presyo ng LPG, tataas ang presyo ng uling, ang demand para sa uling, at tataas na naman ang pressure sa ating gubat. Marami na namang poaching, magpuputol ng punong kahoy. Kaya gawan po natin. Sa gas cooking, kung nakita nyo po kanina, yung aking ginawang prototype na wood gasol ang tawag ko, ay ginawa ko ito gamit ang mga recycled materials. Ang gatong ay pili shells, o kung wala kayong pili shells ay mga coco shells o kaya mga wood sticks na tinilad-tilad, pinara-piraso. Ang ginamit ko dito ay lata ng mantika, blower na nabibili ko lang dyan sa sentro, blower, kaunting kuryente, tubo ng tubig o kaya gusto niyo stainless na tubo. Pwede pong gawin sa isang artisanal workshop itong gasifier na ganito. At napatunayan ko na kaya naman pong gawin. Yan. Kaya po, pwede pong magawa yan. At dapat nating gawin na. At magkakahirapan na tayo sa LPG. Ito po naman, gusto lang pong mag-share po ni Mr. Marcus Aquino ng kanya pong idea. We can create a cooperative for the commercialization of the product, sir. Yun po. Totoo po yan. Kayo na po ang gumawa ng cooperative. Hindi na ako makakalagay ng panahon. Dito na po ako nakafocus. Kung meron kayong kooperatiba, ay lalong maganda. Mas gusto ko yan. Kooperatiba para ang profit, ang pakinabang ay paghahati-hatian ng mga miyembro. Bilis-bilisan po natin at pag ito'y nakita ng mga malalaking kapitalista ay baka maunahan tayo. Opo, mapunta naman po tayo sa sa tanong po ni Sir Ike Sineres. Sir Ike? Yes, Sir Jed. Ano na nga yung tanong ko yun? Ano yung diringkilan? Diringkalin ba yun? Diringkalin. Paano yung process from stove to water filter at saka from stove to electricity? Una po tungkol sa dirigkalin, yan po ay isang native species ng punong kahoy natin sa Pilipinas. Siya po yung isa sa pinakamatitigas na hardwoods natin. Endangered species na siya, kaya bawal na siyang putulin. Meron po pong English name? Yung ba yung mangkuno? Ang mangkuno ay iba pa po ang mangkuno. Another hardwood po ang mangkuno. Hindi ko na maalala ang pangalan ng dirigkalin. Kaiba pa po sa mangkuno. Ngayon po, tungkol naman sa yung water filter, kung maalala nyo po, nakita nyo yung ipinapatak kong baga sa tubig, yung hinugot ko galing sa pugon. Yes. Ihulog nyo po sa tubig, meron na kayong biochar. Ganun lang kasimple. Pero diligently, bago siya mahanginan, nasunog na siya, baga na siya, bago siya maubos na o lumipad yung carbon at maabo, kailangan maihulog ka agad sa tubig. Pag ganon, meron na kayong biochar na pwede nyo nang gawing water filter. Dudurugin lang po, bayuhin nyo sa inyong almeres sa size ng mais, ganoon kaliliit. At doon nyo na padaanin ang inyong tubig.
Ayan. Ang bentahe po kasi sir nitong itong ganitong process, mas mataas yung surface area noong charcoal kapag dumaan siya sa mataas na temperature. Dito sa pugon ko pong ginagawa, aabot siya ng mga 700 degrees Celsius. Kaya lutong-luto kumbaga yung ating substrate. Lutong-luto yung uling kaya marami siyang mas powerful siya. Plus kung ang inyong gatong pa ay matitigas gaya ng coco shells o pili shells in our case, mas lalong marami siyang ipon na carbon, mas effective siya. Kaya pwede pong gawin ang water filter homemade sa ganitong process. Pwede po. So lumalabas po Sir Jed na yung paggamit po natin ng mga green materials tulad po ng kahoy na pinakita nyo kanina, ito po ay dalawang function. So nakakapagluto ka na at the same time pag inahon mo agad yung baga, nagiging biochar po siya, pwedeng gawing filter ng tubig. Yan. Tama po, dalawang pakinabang mo. Kaya baga po hindi ako masyadong sumusuporta dun sa gumagawa ng charcoal briquettes na susunugin yung mga material, susunugin tapos ibibriquette ang laking losses nung Waste of init. energy po. Tama Oo, po sayang yun. na sayang. Samantalang doon na tayo gumawa ng uling sa ating pugon habang nagluluto. Eh di, ang laki ng katipiran natin. Dalawa agad ang pakinabang. Tama po. Mapunta po ako dito sa tanong po ni Dr. Montaño. Yes, Dr. Montaño, naka-raise po ba kayo ng kamay? Meron po ba kayong gustong itanong o ibahagi? Mark, may gusto. Mr. Gomez. Mr. Gomez. Hello po, sir. Mr. Sige Gomez, po. good Yes po, Sir afternoon. Cesar. Long time no see. I was here last week eh. Jed, binabati kita sa maganda mong presentation. You are really an inventor. Salamat po. I Salamat have po. 2 to 3 related issues. One, I'd like to get your contact data, siguro through Mark, because Yes. I'm interested, kailan matatapos yung emission tests with UP? Diliman. Siguro in about 3 months. 3 months po. Malapit na. Malapit na. Will that partly answer the carbon monoxide and particulate matter or separate yun or hindi? Kasama po yon, carbon monoxide, particulate matter, carbon dioxide, at may iba pang gases. Pati yung efficiency ng stove kasama na rin. Yan. So, I'm interested sa results na ngayon. I'm trying to view the supply chain, yung mga kaingeros, sila ang nagkakalbo ng gubat, ng bundok, Ngayon, maganda sana ipaabot sa kanila itong technology na ito, Oo. Tapos, papunta naman, gusto malaman, anong extent ng replacement ng LPG at gas fed? Maski bumili ako ng kalan mo, ng stove mo, will I have sufficient volume para sa briquettes? So, dyan nag-anong supply chain. Meron pa tayong mapapakitang benefit para sa kaingeros so that instead of cutting and all that, they will shift their technology. Tapos, tutuloy nila yan sa mga gumagamit ng stove mo. And yung mga gamit ng stove mo naman can be assured of regular supply. Now, related to that, dahil pagod ka na rin, sabi mo, siguro, someone, saan ka bang lungsod o probinsya? Kasi siguro mag-tie up ka sa SUC or college to do the economics on manufacturing. So, yun, tatlo-tatlo, Sige po. Ito po. Tungkol po dun sa kaingineros, ang posible, isa kong gustong isulong ay imbes na sila ay mag-uuling pa, yung puputulin lang nila ay yung prunings ng puno, hindi itutumba yung buong punong kahoy. Pwede yung palapa ng nyug, yung mga sanga-sanga lamang, hindi itutumba yung buong puno. And then ang bababa nila ay yung raw
wood fuel na pinutol-putol ng maliliit. Ang katandem po niyan, ang dapat dito nasa ibaba sa kabayanan ay mga charcoal making stoves. At sa gayon, yung mga bahay-bahay makakapagluto, and after magluto, doon manggagaling yung uling sa mga bawat kusina. So magkakaroon ng isang consolidator nung lahat ng mga uling na na-produce sa bawat bahay. O doon magsusumula, magsi-shift yung ang production imbes na naroon sa mga gubat. Ang production ng uling ay nasa mga individual households. Yun po ang nakikita ko na ituloy ko lang ang tanong ko, no? Mark, unless may mga ibang gusto tuloy ko lang, ano? Paano mo mapakita sa kaingero na kung susunod sila sa teknolohiya mo, kikita rin silang na maayos kaysa putulin ng buong puno? Sabi mo, purunin nila lang eh. So, yun. Ikalawa, sino ang kukuha sa kanila at magbabayad? No, sino ang consolidator? Para yun namang consolidator ang magdadala sa nagpalit ng LPG at gas fed. Now, kung LPG at gas fed naman, magkano yung stove na bibiling ko sa'yo? Kasi sabi mo, yung 15,000 parang sa developer's course eh. Pero ang tanong ko, kung ako bibili ng stove sa'yo, magkano at may assurance ba ako na may supply ng varchar mo? Yan lang. Ano? So, again, supply chain yan now. Ang mga tanong ko, siguro para hindi ka masyadong mahirapan, mag-tie-up ka sa SUC. Ano ba ang probinsya mo o lungsod? Sa Bicol po, sa Daet, Camarines Norte. Sa Daet, Camarines Norte. Siguro, dumikit ka sa SUC doon. At kilala ka na rin naman siguro doon eh. Ano? Former professor po ako dito sa SUC namin. I see. So, siguro mag-tie-up ka sa isang economics professor or economics student or baka gumagawa pa ka ng thesis para i-document, i-quantify yung sa value chain na yan. Para sa akin, yan ang justification para lubusang suportahan ka. Ngayon, ang isang nakikita ko is yung sinabi mong emergency kagaya sa Yolanda. Ano? At pinakita mo na ikaw mismo, siguro gastos mo, nagpunta ka ron, ano? Opo. Ang tanong ko lang, kung i-invite, mumukahi mo sa mga LGUs na sumunod sa teknolohiya mo, siguro ilang big scale stoves ang kailangan, ano? Pero ang problema diyan kasi hindi magagamit kundi pag mayroong bagyo na at may Yolanda ulit eh. So ang iniisip ko, hindi ko lang alam, baka mabuti yan sa DSWD, may standby. Tapos kung saan pagkabagyo, doon nila yung dadalhin yung big time stoves at doon na rin sila kukuha ng gatong. Yung mga panggatong. So yun naman ang view ko from the LGUs. Baka dapat DSWD or DILG. DRRMO. Okay. DRR. Sige. Yan. Sige, fine. At can I get the contact data of Jed because I'd like to know the results of the emission test kasi I think yan ang parang pass or fail eh. Pag mapakita mo na yung pollution emissions na sagot mo, sisipa na yan. Totoo po yan. Sige po, Sir Cesar, i-send ko po sa inyo through text o kaya sa email po yung kanya pong email contact. Thank you. Okay, punta po tayo sa second to the last question po from the anonymous attendee. Sir, among the stove designs you have developed, would you say that the biochar stove comes closest to the efficiency of LPG stoves? If so, do you have a design guide or pattern that ordinary individuals could follow to build one? Gandang tanong po. Ang closest ko po, yung nakita nyo kanina, yung wood gasol, is an attempt to get as closer as possible to the LPG. Na nagbago na yung fuel, pero sinimulate ko po yung burner, so nakita nyo na recycled na gasol top burner yun. Yun ang pinakamalapit kong equivalent para makuha natin yung gusto ng gasol. At ano po yung isa pang tanong niya? Ano nga po yung isang tanong niya?
Ang tanong po niya ay, kung do paano you sila provide a design yan. design guide or pattern na madali pong masundan ng mga ordinaryong Pilipino? Sige po. Posible po 'yan na makapagbigay ako ng design or pattern. Pero I would rather give it through a training event na kung makakakuha tayo ng sponsor ng isang training event, tapos kayo po ay magre-register doon ko ibibigay yung design. Kasi hindi ko maibibigay sa inyo ng online offhand kasi gusto ko rin protektahan yung technology at matiyak na ang makakakuha nitong technology na ito ay yung mga intended kong beneficiaries na mga cooperatives nga, community organizations, para magkaroon tayo ng head start at hindi na naman maagaw sa atin yung technology na ito ng mas mayayaman. Kaya kung may makakatulong po sa akin na mag-organize ng training events, yon. Pwede po nating yun, ibahagi ko yung ganoon. Opo. So, sa ating pong mga tagapakinig at ito din po ay imumungkahi ko po sa aking pong boss na if ever po sir tayo po ay magkaroon po ng collaboration para po kayo ay mag-lead ng isang training na kung saan may na-transfer nyo po yung inyong technology sa mas malaking audience. Now for our last question po, yes Sir Ike, ano pong ating question? Yung sa electricity, conversion to electricity. Saka yung tanong mo kanina, Mark, are you talking about coffee shells or coffee grounds po, yung pong mga tinatapon na po after po na ma-filter ang kape. Electricity na lang, conversion. Sa electricity. Sige po, yung electricity pong nakita nyo kanina, isang prototype ko po yan na ginawa para sa isang PhD student na kanyang thesis. So nakita nyo na may boiler, may turbine, may steam, iikot yung turbine nakakabit sa generator para magkaroon ng electricity. Ngayon po, dahil sa kaya ko nang mag-upgrade, ang susunod ko pong upgrade niyan ay direkta mula dun sa gasifier, idedirekto ko na yung gas, yung syngas na sinasabi, direkta na papunta sa generator. So, imbis na yung generator ay gagastos pa ng gasolina, ang isasaksak ko na po dun sa generator ay wood gas. Wood gas galing dito sa gasifier. Marami naman pong available na tutorial sa YouTube at yun nga po ang sinusundan ko. Plus may mga mentors din naman po ako dito sa aming network para dito sa gasifier. Ay yan po ang in 1 or 2 years po ay sana makukumpleto ko na. Lalo ngayon na meron tayong gera sa Middle East. Gusto ko pong makagawa na ng electricity direkta galing sa gasifier. Habang tayo ay maraming maraming biomass fuel, nandiyan naman ang mga kahoy o even rice husk or pili shells or cocoa shells or buko shells. Ang dami nating biomass fuel na pwedeng gamitin sa gasifier. So hindi tayo mangangamba na maubusan tayo ng biomass materials. At pagka nag-shift tayo diyan sa ganyang paradigm ay marami tayong hindi tayo ma-insulate tayo mula sa epekto ng krisis ng oil. At ang pangarap ko po sir ay magkaroon tayo ng mga artisans na marunong gumawa ng wood gas at ang kuryente natin ay meron tayong dagdag na power galing sa wood gas tulad sa mga farms. Bayaan nyo po at nasa learning stage pa rin naman ako nitong electric generator. At tulad kung matutulungan ako na nila Mark sa DOST ay ilalabas ko rin po yung aking mga natutunan sa aking adventure. Saka sir, napakaganda po nung na-invento niyo po sir, yung pong may satellite dish na madaming mirror. Isa po yun sa mga bagay na nakita ko na napakalaki ng potensya lalo na po sa Pilipinas na tuwing Marso hanggang May ay napakataas po ng konsumo ng electricity.
So kung ito Mm. po ay maha-harness po natin ng tama, malaking bagay po 'to sa ating mga kababayan, makakatulong po lalong-lalo na po yung sa mga mahilig mag-aircon. Sir, kasi Mm. napakaganda po ng, natural resources ng Pilipinas, eh. Meron tayong hangin, meron tayong araw, Mm. na hindi po natin naha-harness. So Totoo, totoo. sana Sir, Jed, mabigyan pa kayo ng napakadaming taon para ayun naman po yung technology na yun ng inyong ma-twitch at magamit at ma-transfer po sa amin. Oo, Mark, salamat po. Mark, one lang. Mark. Pa. Sige pa, Ma'am Oo. Dada. Ed, ang Mhm. ganda kasi lahat ng mga ginawa mo, alam mo naman, matagal na. Matagal ko nang alam ang mga initiatives mo. Ang question ko lang is, sa dinami-dami ng naimbento mo, napapatent mo na ba lahat yan? Ano po, ang napapatent ko pa lang ay nasa siguro 5%. Hindi Oo, hindi I pa think tapos. yan ang mga dapat mong unang gawin. Oo, totoo Oo, ka. Totoo ka. kailangan. Diba? Tinutulungan naman po ako ng DOST dito sa dito sa Camarines Norte, may office sila Ayan, dito. oo. At in close communication kami. Oo, Sige kasi po. sa dami ng present mo na na-invent mo, I think it's high time na maipapatent mo silang lahat. Opo, And tama po. good luck Ito, sa Sir lahat. Jed, one last question po. I think it's obvious naman po. Of all the inventions po na ginawa niyo po, sir, ano po yung pinakapaborito niyo? Curious lang ako, sir. Nagbabago-bago ang paborito ko eh. May panahon na ito, magsi-shift naman sa ganito. May time na paborito ko ay yung stove, tapos naging paborito ko ang oven. Sa ngayon, ang baby ko po ngayon ay yung water filter. Water Oo, filter. Yung tapayan. Oo. Pero Ayun po. kukonsulta namin ni Mark dun sa oven kasi nagbe-bake kami. Ay naman Opo. pala. Kasi sir, ako po ay nagbe-bake po ako. Nag-try na po ako ng magluto ng pizza. Pero sir, hindi ko po nakukuha yung texture saka yung Consistent. hindi po siya makuha talaga ng oven na electric. Electric. So, Ay, hindi nako. po kaya kunin, sir. Malabong-malabo po. Ay, oo. Kung mo jet, kailangan Oo. Kaya po, Sige. ayaw ko bang pong tapusin itong programa, pero ini-invite ko po ang lahat. Tayo po ay magkita-kita sa May 2 and 3 sa Tayabas, Quezon po. At tayo po ay mag-absorb at nawa po ay tayo po yung pag-transferan po ng technology na ginawa po ni Sir Jed. At ito po ay ating pong maisalin po sa hindi lang po sa ating individual, kundi sa ating po mga kapitbahay, kapatid, kamag-anak. At nalaman ko lang po sa programa natin ngayong hapon na hindi lamang usok o uling ang ating binabago. Binabago din natin ang kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino sa teknolohiyang pwedeng ibigay o iambag ni Sir Jed. Ang green carbon capture ay hindi lamang tungkol sa mas mainam na kalan, kundi tungkol din po sa ligtas na tahanan at mas matatag na ecology. So sa huli, ang disenyo ay dapat magsilbi sa tao at ang teknolohiya ay dapat kumalinga sa mundo. So with those words, madaming salamat po sa pagsama po sa aming ngayong hapon at makita-kita po tayo muli next week. Same place, same time, same channel. And you enjoy the rest of the weekend. Bye now. Salamat po. Salamat din po. Jed, thank you so Mark. much. Salamat, Ma'am Dada. Mark. Is the Okay po. Ayan po, nagkamali po ako ng play ng video at hindi ko na po mahanap. So anyway, enjoy the rest of the weekend. Bye now. Bye-bye.